Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, 250 years na makukulong? Oh my goodness! Grabe, gurgur na siya noon, nakakulong pa rin yung kanyang kaluluwa. So kagabi pinag-usapan natin, the other day actually, in-expose natin ang dokumento na kung saan nagpapakita, nakita nyo na nasa Boljakan Facebook page natin, ang dokumento na kung saan ay binawi ng US government ang passport, ang passport ni Erwin Tulfo at kilala siya sa America, well, I don't know kung kilala siya dito sa Amerika, no? Baka yung pamilya nilang nakakaalam nito at itinago nila itong baho na ito for since 1996. All right? Since 1991 actually. Kasi kung sa mga kapapasok lang, tandaan niyo po na binawi ng Department of State or na booking, okay? Ni-revoke yung kanyang passport ni Erwin Tulfo. All right. Ni Erwin Tulfo or ni Erich Sylvester noong 2021 dahil napag-alaman nga na yung kanya palang passport, okay, ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang kanyang identity ay ninakaw lamang. Hindi nga natin alam kung meron bang nag-exist na Erich or Eric Sylvester. Erich, I think that's the right pronunciation. Kung may nag-exist ba na Erich Sylvester Tulfo. Kasi di ba mga kababayan, so talagang patuloy niyang ginagamit yun. Tuloy-tuloy niyang ginagamit simula nung na-acquire niya yung US passport na yon. Dahil nga, 1991, since 1991, nagpanggap siya na siya si Erich Sylvester Tulfo. So from 1991, nung nag-apply siya ng US passport, ilang taon na yon? 91, 2001, 2091, 2000, 2011, 2021. Yun nga, 30 years. Right? Tama ba ang calculation ko? 1991, 2001, 2011, 2021. Yeah. 30-something years niyang talagang pinakinabangan yung fraudulent passport niya. Imagine mo, nagdadalawa ang birthday niya. Ang birthday niya ay December 30 dun sa Erich Sylvester at yung tunay pala niyang birthday is August 6. Alam mo yun? August 10 rather. August 10 at ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan. Ano ang inyong dito? Ang inyong tingin, ilang taon ba siya makukulong? Imagine mo, dalawa birthday, December 30, 1965, na ipinanganak daw siya sa Hawaii. Then, August 10, 1963, sa Tacloban, Leyte siya pinanganak. Kaya naman nabukelya siya. Ngayon, mga kababayan, gusto niyo bang kilalanin natin si Erwin Tulfo? Okay? Kagabi, na-explain na natin to at tatalo na tayo dito sa mga violations ng inyong lolo. My God, Erwin. Ano na ang gagawin mo ngayon? Nabukelya ka na. Mamaya pag-usapan natin ang mga kasalanan ni Marcos Jr. na hindi siya gumawa ng due diligence, ang COMELEC, na dapat sana talagang ito ay maano na ito. Teka lang, may hinanap lang akong mga kaso na pinrepair ko. Alright, ayan, nakaready na tayo. Mamaya basahin natin. Pero kilalanin muna natin siya. Bago natin pag-usapan yung mga violations na ginawa niya dito sa Amerika, sa bansang Amerika at sa bansang Pilipinas na actually, pag pinagsama-sama mo yung punishment at iba-ibang mga kaso na pwedeng kaso sa kanya ng State Department, ng ICE, ng Social Security, later, yun nga, pag-usapan natin, aabot talaga ng 200 plus years ang kanyang parusa kapag siya ay na-convict or napatunayan na nagkasala, although yun nga, the fact na ni-revoke yung kanyang passport, ibig sabihin may basihan ang US government dahil nga nag-apply siya ng G2 visa, okay, noong 2021 at nilalagay niya sa kanyang application niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii, kundi ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan. So ito mas maano lang to, saglit lang. Pinakita ko to sa inyo, yung kanyang application, yung kanyang parang personal data sheet or yung about yung kanyang pagkatao. Actually, hawak ko yung buong pagkatao ni Erwin Tulfo. Okay? Hawak ko ang pagkatao niya dahil hawak ko yung kanyang Appointments, Review, and Investigation Service Profile Investigation Report. Kung natatandaan ninyo, hindi siya na-confirm sa Commission on Appointment kasi nga, ang binabalita lang ng media noon ay US citizen siya. US citizen at hindi siya pwedeng ma-appoint. Tapos ang binalita lang doon na naging
nag-enlist siya sa military, so yun lang ang hindi natin alam. Pero lingid pala sa mga mata natin sa buong mundo na ito pala si Tulfo ay gumamit ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Okay? So sino ba siya? So napag-alaman natin dito sa personal data sheet, ito nga yung pinakita natin kung gusto niyo makakuha nitong mga papel na ito, ipopost natin to after natin mag-vlog doon sa Boljakan at saka sa Maharlika Network sa Facebook. Okay? Now what? Personal and family background, kilalanin muna natin siya kung dapat ba siyang makulong ng 250 years. Diba? So kilalanin natin siya. Siya ay, yun na nga, nakalagay dito, birthday, August 10. So, August 10, 1963. So meaning, based on that documents na ipinakita natin sa inyo at pinost natin sa Facebook page, yung tungkol sa revocation ng kanyang passport, nagmamatch yung kanyang birthday. Diba? Nagmamatch na ang real birthday niya is August 10, 1963, which is yun ang nakasulat doon sa papeles na ipinakita natin. So siya nga ito. Kasi dito sa kanyang profile investigation report ng Congress, nagmatch ang kanyang bonggang-bonggang birthday. At married to former Rizalina Aquino, hindi natin kilala. At meron siyang 3 anak dito sa girl lalo na to. I-ano na lang natin, forward. O, syempre, ang anak na kayo dito, kinship and other government officials, sa mga kamag-anak sa politika o sa government. Alright? So, andyan si Rafi Teshiba. Ayan nila. Teshiba. Hapon ba nanay nila? Anyway, ayan si Jocelyn Tulfo, si Ralph Tulfo. Itong Jocelyn at Ralph Tulfo, anak to. Si Rafi, si Jocelyn, mag-asawa. Then yung Ralph Tulfo, anak nila. So, imagine mo, sama-sama sila. Ngayon, nandiyan na naman si Erwin dahil, si Tambaluslos ang gumawa ng paraan para makapasok sa dyan as one of representatives dyan sa kanilang party list. Now, mga kababayan, sino ba si Erwin sa buhay para malaman ng taong bayan? Siya pala ay nag-aral sa University of the East. Solid Maharlikan ako. Yan, may naalala ka ba? Okay, University of the East. Tapos, nakalagay dito ay nagtapos siya noong 1996. Magtataka ka, no? Kailan siya pinanganak? 1963 siya, ipinanganak, pero nagtapos daw siya sa UE 1996. Mamaya nakalagay yun dito. The reason why, meron pa ditong chika, hindi chika, yung information, that's chika. Mayroon dito na i-fast forward ko na lang, kaya pala 1996 siya, nagtapos daw, isang kurso lang nakalagay dito kasi nung umalis siya ng Pilipinas, nasa na yung date na yon. But anyway, mamaya ko nabasin. Basta nung umalis siya ng Pilipinas, akala niya graduate na siya. Meron dito explanation. Akala niya, I think 1980s. Noong 1980s, umalis siya ng Pilipinas, papuntang Amerika. Pagbalik niya ng Pilipinas, akala daw niya tapos na siya. Yung pala, may mga naiwan siyang mga back subjects. So, kinumply niya yon and everything. Kaya 1996 siya nagtapos. O, diba, Erwin, hawak ko yung ano mo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman kaaway to si Tulfo. Pero kaaway siya, sa mata ng taong bayan, sa mata ng mga palangga ko sa Amerika, sa mata ng mga kababayan natin sa Pilipinas, sobrang greedy na. Kasi Erwin, 200 million ang iyong, yung iyong SALN dito, ang inyong statement mo na, you have assets, 200 million, but hindi pa rin enough. Nagpaka-greedy ka pa rin. Hindi na sana ito masisilip kung nanahimik ka na lang, pero talagang ang tao ay likas na greedy. Meron ka ng 200 million. May property, may condo, may condo and everything. Diba, napapaaral mo naman yung 10 mong anak sa iba't ibang mga girl lalo. Wala naman kaming pakialam dyan as long as napapaaral mo yung anak mo. Pero niloko mo yung taong bayan. Tapos ngayon, tatakbo ka pa sa Senado. Tatakbo ka pa, hindi ka papayagan ng taong bayan na manalo ka. Kasi mga kababayan, mahaba itong vlog natin kasi ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga nilabag niya o ano yung mga kaso dito na pwede niyang kaharapin dito sa Amerika. Ang career niya, ayan, present position, yun nga, DSWD, ayan, Secretary, Department of Social Welfare and Development, Building Batasan, okay? Significant past position. President and Chief Executive Officer, Erwin Tulfo Center of, huwag natin basahin yung mga kadyotahan na yan kasi irrelevant. Mahaba yun. Mamaya pupunta tayo sa juicy part. Honors, awards and recognition. Nataka ka ba, Erwin, kung bakit ko ito nakuha? Alam niyo naman mga puting ahas ko, gumagapang yan. Kaya magtino kayo, mga buwaka ng ina ninyo.
Huwag nyo nang antayin na i-forward ng puting ahas itong mga dokumentong ito, mga personal ninyo na buong buhay imuhubaran natin ngayon si Erwin. Organization affiliation, kapisanan ng mga broadcaster ng Chuba Chuchu ng Pilipinas. National Press Club, ganun. Investigation report, ito. Opposition, once sworn opposition by Attorney Fromencio Pulgar, dated September 29, 2022, received by the Commission on the same date, okay, inopose nila the confirmation of subject official based primarily on the ground. Ito pala daw yung ground. On the ground of nepotism. Dahil nga may mga kamag-anak siya dito, may kamag-anak siya si Tulfo, yung Jocelyn, dami yung anak. Pero alam nyo, kunwari lang ito. Kasi baka itong pinakausap niya na wag nang sabihin na siya ay Amerikano. 'Di ba? Hindi pa nga siguro nalaman ng Congress during those times na ito na siya ay ni-revoke kasi na-revoke yung kanyang passport, US passport. So nakalagay lang dito kaya hindi siya na-confirm because of nepotism. Kung yan ang basihan, di dapat tanggalin si Bangag, si Sandro Marcos, Bangag din, si Tambaloslos, si mga Romualdez, si Yeda, lahat sila. Hindi dapat, kung pagbabasihan natin, kung tatalinuhan natin na hindi naman nagpapanggap na galing-galingan tayo dito, kumbaga average lang tayo na mayroong na tama yung senses. Kasi sa vlog na ito, hindi tayo naggagaling-galingan. Pinag-aaralan natin ang bawat buka ng bunganga natin. Hindi porkat sinabi ko sa inyo ay matalino at magaling na ako. Hindi lang tayo naggagaling-galingan at hindi lang tayo nagtatanga-tangahan dito kasi kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa inyong lupang minamahal. Here we go. Okay, on the ground of nepotism, alleging that the proclamation of Mr. Raffy Tulfo as Philippine senator constitutes nepotism in its generic sense in the appointment of subject official as cabinet secretary, thus, delicadeza should operate. Ang dami magkakamag-anak dyan, tignan mo, di ba? Sabi ko sa inyo, etchos lang to. Kasi ayaw ilagay, siguro nga, sinabi ni Lisa Tanas o ni Bagag Jr. na may pananagutan na nag-appoint siya ng fraudster like him. Nepotism, ang daming magkakamag-anak, di ba? Lahat sila dyan, magkakapatid, mag-asawa, and everything. Anyway, darling, here we go. Eto hubaran natin ang buhay ni Tulfo, ni Erwin Tulfo. Organizational, nabasa ko na pala yun. Paulit-ulit, may alias Inday. Alright. Income and net worth findings. Erwin, napakayaman mo na eh. Marami ka ng pera. Na pwede ka na sanang manahimik, nag-broadcast ka na lang, hindi ka na pumasok sana sa gobyerno kasi fraudster ka. Alam mo, in the first place, na gumamit ka ng pangalang Erich Sylvester Tulfo. Na hindi natin alam kung nasaan na yung taong yun. Ginorgor ba yun? Pilipino ba yun? We don't know. Kapatid mo ba yun? Na ginorgor mo? Pwede tayo mag-speculate. Diba? Kung ano nangyari doon kay Erich Sylvester Tulfo na ginamit ni Erwin Tulfo yung kanyang identity para magkaroon ng US passport, para magkaroon ng benepisyo sa Amerika. Ang dami, magkaroon ng bank. Mayroon siya, ang dami niyang nilabag. And let's go there later. Pero ito muna, pag-uusapan natin yung kanyang income. Ito, subject officials, net worth rose, okay? Imagine mo, ang kanyang SALN, 160 million,423,685 in December of 2018. So, noong 2018, 160 million ang kanyang pera. Alright? Then, naging 224,591,642 noong December 2021. So, ano to? 18, 19, 20, 21. So, ilang million ang nadagdag? So, 160 to 24, 60 plus 20, 84 million. Imagine mo. In span of 3 years. Pero actually, payat ito eh. Nadagdagan ang kanyang asset, ang kanyang kayamanan ng 84 million pesos. Pero barya lang ito if you compare sa mga talagang matagal nang nangangawat dyan sa Congress. But for the heck, babasahin ko to sa inyo ng bonggang-bongga. Okay? So, in December 2021, or a net increase, tama ba computation ko? Did I say 80? 64 lang pala, sorry. 64,167,957 per his submitted affidavit on assets and liabilities 3 years from 2018 to 2021. However, his cumulative professional income
after income tax, here is submitted BIR annual income tax returns for fiscal year 2018 to 2021 amounted only to, ito, kabog sa banga. However, sabi dito sa kanyang report, however, his cumulative professional income after income tax per his submitted BIR annual income tax returns for fiscal year 2018 to 2021 amounted only to 4,149,288.85, resulting in an unaccounted increase of 60 million. Putang ina. Actually, hindi lang si Tulfo to. Ang dami yan kung gagawin ng tama, kung talagang gagawin ng mga taong nasa gobyerno, kaso wala na tayong kakampi, kaya nga nananawagan tayo, you have to move now, you have to speak up day. So, sa BIR, ang kanyang declaration, ang kanyang tax return ay 4 million lang ang kanyang accumulative income. Pero ang income niya nadagdagan ng 60 million, saan hidugot na kamay ni Satanas? Ang 60 million pesos. Okay? Then sabi dito, it is noted that his annual tax return for the year 2018 was filed on May 15, 2019 or a month beyond the April 2019 deadline. Wala tayong problema, late taxes, okay naman yun. As long as magbayad ka ng penalty, ako, ginawa ko rin yan. Okay, but I paid, late fee, ganun yun, di ba? Anyway, sabi niya dito, he was assessed a penalty of 10,000 for the filing which was duly paid naman daw. Okay, that's good. Here we go. Pursuant to the train law, the BIR issued on January 23, 2019, Revenue Memorandum Circular number 17-2019, which introduced a new tax form. Wala na yan. Wag na natin yan, mga very technical. Yung importante lang, yung matiintindihan natin ng mga common tao. Okay, net worth as of December 31, 2021 is 224 million plus barya-barya. And net worth as of July 30, 2022, naging 211 million. So, gumastos siya ng 13 million. So, hindi natin alam kung saan niya dinala yung 13 million. Okay? Records check. Ayan. No pending case. Oh, wag na to mga to. Alright, wag na to mga to. No money. Okay, wag na yung mga ganyan. Alright. Here. Supreme Court records disclosed that subject official is Erwin Tulfo or aka Erich Sylvester Tulfo. Okay, meron pala siyang 4 counts of libel na siya ay na-convict. Okay? Convicted siya, sa kaniyang libel case. But here is the decision. All right, here we go. Supreme Court records disclosed that subject official, which is Erwin Tulfo, was the principal accused in 4 counts of libel as defined and punished under Article 353 of the Revised Penal Code filed before the Regional Trial Court of Pasay City Branch 112, docketed as criminal case number 991579 to 991600. Information disclosed that he, together with his co-accused, were subsequently convicted for the offenses charged. Grabe, convicted na, parang si Franz Castro, no? Convicted na, nakakapasok pa rin sa gobyernong punong-puno ng magnanakaw. Okay, on appeal, co-accused for the offenses charged. On appeal, the Court of Appeals 8th Division affirmed the judgment of Pasay RTC. Thereafter, subject official and his co-accused filed a petition for review on certiorari under Rule 45 of the Revised Rules of Court before the Supreme Court. The Supreme Court, 2nd Division, speaking through Associate Justice Presbiterio Velasco Jr., affirmed that the decision of the Court of Appeals, but, na-modify yung penalties. Modified the penalties insofar as the award of actual and exemplary damages. Luto na yung sinain ko. Tumunog kasi nagugutom ako. Anyway, exemplary damages are concerned. So, that answers kung bakit hindi siya nakulong kasi yun na nga, minodify, siguro nakiusap siya na magbayad na lang siya ng actual damages. Here we go. So, the cases arose from the subject official's defamatory articles published in Remate. Ito pala yun, kaya siya na tawag dyan, na convict, accusing complainant Attorney Carlos Dingso of wrongdoings being an extortionist, a corrupt public official, All right. Now, other significant findings. Ito, parang sinabi niya na yata ito. 9 of 10 children, ito pala yung anak niya, 9 of 10 children
7 boys and 3 girls. 7 boys and 3 girls. Okay? No, hindi niya pala to anak. Mga kapatid niya pala to, magkakapatid sila. Family background. So, 10 silang magkakapatid. Okay? Huwag na natin basahin yung tatay niya, his mother, his dad. Gusto kong basahin kung ilan yung anak niya. Alright. Surviving, subject, official, Likewise, yung mga ex niya, huwag natin yan, hindi yan importante. Irrelevant yung mga ex na yan. Okay? Ansa na to? Okay. Ito. Okay. Reportedly, Erwin Tulfo is a whiskey drinker. Kaya naman magkasundo sila ni Bartek, Lisa Tanas, kasi ang pinangmumumog ni Lisa Tanas sa umaga, kung di wine, whiskey. Kaya naman pala, ayan, a whiskey drinker who enjoys a nightcap at the end of a very busy day, known to smoke at least 2 packs of cigarettes a day before he kicked the habit in 2017. O yan. Okay, dog lover din daw siya. Okay. Ano pang ginagawa niya? Wala nang kwenta itong iba. Okay. Information. Here we go, yung sinasabi ko kanina sa inyo. Kaya siya nakagraduate noong 1996. Sabi niya, information gathered disclosed that subject appointee or Erwin Tulfo failed to graduate on time due to deficiencies in his physical education and reserved officer training course or the ROTC. Subjects reportedly left the country for the United States of Jamaica to work. Mistakenly, nagkamali daw siya, believing that he already earned his college degree. Pwede ba yun na nagkamali ka? Nakala mo tapos ka na pero hindi pa? This is BS. My God, talaga may ganito, Erwin, nakajotahan, kasinungalingan. Puno-puno ka ng kasinungalingan. Grabe na attach. Sabi niya dito, mistakenly believing that he already earned his college degree, he reportedly learned about his academic deficiencies after he came back from the USA and tried to secure a copy of his school credentials. Reportedly a requirement for his employment with Today newspaper. Reportedly complied with the requirements for graduation and eventually earned his bachelor's science in business management degree from the University of the East, Manila, only in 1986 or 11 years after his supposed graduation year in 1985. Parang ang ganda ng kwento ng mga kasinungalingan. Okay, nagsabi sa ng psychiatric Chucho, ito yung career niya. Kaya ito mga importante. Career highlights. Started his employment career with Payless Drugstore dito sa Amerika. In 1985, nagtrabaho daw siya sa Payless Drugstore. 1985 to 1998 sa San Francisco, California. USA subsequently served as an inactive service reserve force of the United States Army. His tour of duty. He returned to the Philippines and started his career in broadcast media. O yan. So nagtrabaho siya sa Payless tapos nag-enlist siya sa military. Alright? Ngayon, okay. Ano ba mga importante dito? Angkor, ABS-CBN, Lipotar, puro kasinungalingan. Ano pa? Service reputation, DSWD. O yan. Sabi niya dito, service reputation. Characterized, ito dito tayo papasok, by sources as an approachable and hardworking leader who is noted for his industry and dependability. Reported personally handpicked by President Ferdinand Bongbong, aka Bangag na Bangag R. Marcos Jr. to lead the Department of Social Welfare, indicating that his appointment is a well-earned recognition. So kaya may pananagutan si Bangag dito na hindi siya gumawa o ng mga tao niya ng due diligence na ang ina-appoint pala niya ay fraudster na katulad niya or maaring alam niya na fraudster na Amerikano kasi during na-revoke na yung kanyang passport 2021 eh. So actually 2022 Pilipino na si Erwin. Kasi 2021 na-revoke yung kanyang passport, kaya siguro naglakas siya ng loob na, ay, maa-appoint ako kasi na-revoke naman na yung passport ko ng US government, so I'm no longer a US citizen. Pero ang dami niyang nilabag na batas dito mga kababayan at isa-isahin natin yan. Okay? So, basahin nyo na lang to ng buo, ipopost natin to sa ating Facebook page, itong kanyang talambuhay. Okay?